Grabe, isang kagat pa lang, mapapawaw ka na. Hi mga kabesyo, ako magaganda na katulad ko, Char! So today pala, gagawin ko yung viral mango mochi na sobrang trending ngayon sa social media. So ano pang hinihintay nyo? Let's go! Gawin na natin to! So, kailangan pala natin dito ng glutinous rice flour. 100 grams lang. Lalagay din tayo ng cornstarch, 20 grams. Tapos maglalagay din tayo ng sugar. Ang gitnang lagayin ko ng sugar, manok. Kailangan natin ng 40 grams. Kailangan natin ng milk. Oops. Tapos maglalagay lang tayo ng konting food coloring. Konti lang. Okay. And haluin natin. Yan. Okay na yan. So ngayon naman mga kabesyo, ilalagay ko na to sa kawali and dapat yung apoy natin is nasa mahina lang. Tapos haluin lang natin ito continuously. Yung mga iba naman dito mga kabesyo-wak, ang ginagawa nila is ini-steam nila. So pwede naman yun mga kabesyo-wak. At mas madali yun kaysa dito kasi mapapagod yung braso mo kakahalo. So anyway mga kabesyo-wak, kapag yung mixture natin is nag-start na siyang nag-thicken, add the butter and continue stirring until fully incorporated. So i-continue lang natin yung ating pagluluto dito until it becomes a smooth, stretchy dough. Tapos yung tipong humihiwalay na sa ating kawali. Kapag ganun yung kanyang consistency mga kabeshiwak is okay na yon. Pero kung medyo basa-basa pa yung kanyang consistency mga kabeshiwak is ang ibig sabihin po is hindi pa yon okay. So ituloy pa rin natin yung paghahalo kasi kapag ganun yung kanyang texture is sobrang madikit siya. Kapag ito ay minasa natin gamit yung ating mga kamay. So, ito na mga kabeshi yung ating mochi dough. Hayaan lang natin itong lumambig completely. Tapos, kapag malamig na siya, init lang natin ito about 1 minute until smooth and elastic. Tapos, after noon is balutin natin siya ng cling wrap para hindi siya mag-dry katulad natin. Charot. So, after nyan mga kabeshiwak, dito sa ating kaldero, ilagay natin yung ating mangoes and then yung ating sugar, tapos yung water na tinunaw natin yung ating cornstarch dyan. After maglagay din tayo ng lemon juice, ganun. Lutuin lang natin ito sa mababang apoy hanggang siya ay slightly warm and slightly soften, ganun. Pero kung gusto nyo mga kabeshiwak, pwede namang hindi nyo na lutuin yung ating mango, pero para sa akin, mas prefer kong ilutuin ito para hindi siya madaling masira. Lalo na kapag naparami kayo ng gawa or ito ay ibebenta ninyo, ganun. So para sa akin, okay na yan mga kabeshi. So ngayon naman mga kabeshi, wak ay magto-toast tayo ng glutinous rice flour in a dry pan until lightly fragrant, ganun. So para sa akin, okay na yan. Ngayon naman mga kabeshi, wak, meron ako ditong whipped plain cream cheese spread. Lalagyan ko lang ito ng asukal tapos i-whisk ko lang ito hanggang maging smooth and creamy. So kung wala kayong mabiling ganito, pwede nyo rin itong gawin sa bahay. Madali lang siya at perfect pang filling or spread. Ganun. So ilalagay ko na lang sa comment section paano ito gawin step by step. So ayan mga kabeshiwak, okay na yan. So ngayon naman mga kabeshiwak, i-divide na natin itong ating mochi dough into equal portions, ganun. So 6 na piraso lang yung nagawa ko dito sa ating mochi dough. So ngayon naman dito sa ating work surface is magdas lang tayo ng toasted glutinous rice flour. Tapos ipa-flatten lang natin itong mga kabeshiwak gamit ng ating rolling pin. Tapos kapag wala naman kayong rolling pin is pwede kayong gumamit ng baso or kung meron kayong bote is pwede rin. So ngayon naman mga kabeshiwak, gagamit lang tayo dito ng maliit na baso or rice cooker cup to shape a packet. Tapos maglalagay na tayo dito ng cream cheese filling, tapos yung ating mango filling. So, ito na mga kabeshiwak yung ating finished product. Ipapatingin ko ito sa aking asawa kung magugustuhan niya. Salt. Delicious. Rate 1 to 10. Really? So, ito na lang yung natira, 2. Nagustuhan ng aking poging asawa. Taste. Sarap. Oh, wow. Grabe, isang kagat pa lang, mapapawaw ka na. It's so soft and chewy. Naku, kapag matitikman ito, makakalimutin naman mga sakit at mag-peace dyan sa puso nyo. Sarap.